to Limitless Faith Church. This is Pastor Jean Caleb. You are now about to experience one of the greatest miracles during this pandemic. I'm asking you, stay tuned. Don't change the channel. Stay and listen. God is about to reveal Himself this evening. Hello, we're back to Limitless Faith Church, and right now we're going to be introducing to you this awesome couple recovered from COVID-19. Great miracle in this pandemic. God is still in the miracle working business. Amen. So let me introduce to you Jonah and May Flor Caballero. Welcome to the show. Hello, Pastora. Hello. Hello. Oh, Jonah, why don't you tell us, because the entire family diagnosed ng COVID-19, right? There's like 8 of you inside the house. You know, so kasama na kayo sa statistics na 108 million that were diagnosed positive for COVID-19. Now, remember itong mga stats na ito are those who were diagnosed. Wala pa yung mga hindi pa na-diagnose or never had the chance to do their swab, right? So, how much more? So, but we want to hear from you kasi napaka-laki ng mirakulo na nangyari sa pamilya nyo. Hindi lahat nakaka-survive ng COVID-19. Would you share to us what happened? Unang-una noon, dalawa kami ni Mrs. ang acquire namin yung virus na COVID. So, alam naman natin na ang COVID ay hindi po ito joke. Talaga po ang tinatamaan po nito ay yung lungs po natin. Hindi tayo makahinga. And yan po yung nangyari sa akin na ang aking mahal na asawa, tumawag po siya ng 911. And at that time, ano yung... Tumawag ako ng time na yon kasi yung oxygen niya ay nasa 85 na. So, Ang normal kasi is above 90. Yes. Above 90. Kaya yun, hindi ko na pinatagal na tumawag kasi baka nagkapagdagantay pa ako, the next day, baka wala na siya. You know? Hirap na hirap mo. Yeah. And nung tumawag si Mrs. ng 911, and sabi nga niya, ang aking auto saturation ay 85, and that's too low. And ang aking temperatura, yung ang aking meron pa rin akong lagnat for the whole week. So yun ang problema, tapos hindi ako makahinga. So nung time na yun, kinabahan din ako. Ano yung pumapasok sa isipan mo? Nung hindi ka na makahinga, ang result ay mababa, what is really ongoing? Kasi ito nangyari din sa akin eh. I'm a COVID-19 survivor myself. So, tell us. Nung that time na kinuha ako ng 911, marami ang pumapasok sa aking isipan. At ito po ay puro negatibo. At isa yun, yung kung paano na yung pamilya ko, malilit pa yung mga anak ko. Kasi 8 kami sa pamilya na nagkaroon ng COVID. And ako lang yung na-emergency. So, nung that time, marami talaga ang pumapasok sa isip ko. Kasi yung spiritual belief ko, talagang wala. So, lahat ng mga negative thoughts, papasok yan sa isip ko. And then, pagdating ko ng emergency room, parang feeling ko, nasa na ako, talagang mamamatay na ako dahil I'm grasping for air. Talagang, hindi po talaga ako makahinga. Kahit may oxygen ka na niyan. May Tama ba? oxygen ako, pero parang hindi
yung alam mo po yung isda na tinanggal mo doon sa tubig na ganun po ang eksena na, and then yung parang nanalangin talaga ako sa Panginoon na iligtas niya ako at inaccept ko siya na siya ang aking Diyos at tagapagligtas sa akin. Amen. Amen. So ituloy mo kapatid, na-admit ka, COVID-19 positive, alam mo na yan, it's been 14 days, tama ba ako? 14 days na saka pa lalong lumala yung symptoms niya, or 10 days yan. Tapos na-admit ka. It was actually 8 days. 8 days. Saka lumampas. Okay. Kasi Friday, nagka-fever na siya. And then, yeah, it's 8 days. 8 days. Tapos ngayon na-admit ka ngayon sa ospital. O sige kapatid, tell us what, when you're in the hospital, 3 days and 3 nights ka nag-stay doon eh. So, what is going on in your mind, and then what has been happening? Yung gabing yun, talagang nasa isip ko ang mga negatibo, lahat ng klaseng negatibo, dahil nung naisip ko pa nung nasa bed na ako, kasi nasa COVID unit ka, mag-isa ka lang sa kwarto, ilang 3 beses ka lang titignan sa shift ng At bawal ang bisita, hindi ba? Bawal ang bisita. Yan. Napakahirap. Gabing yon, hindi po ako nakatulog dahil gawa ng hindi ka makahinga. At naririnig mo talaga yung mga crash cart, yung mga nurses, tatakbuhan niya, nagko-code sila na may iniisip mo na may humamatay. Ibig sabihin po ng code, yung mga nagko-code, yung may mag-heart attack, tatakbo ang crash cart para emergency nila yan. Yan ang nangyayari. By the way, napag-uusapan natin ito, and we're using medical terms. I myself is a nurse. I'm a registered nurse. And Brother Jonah, ano nga pala ang trabaho mo? You're in the health profession? Ako po ay dialysis technician. Right. Yung mga may sakit po sa mga bato, ay hindi po, kidney pala. Kidneys, Yung mga may sakit sa kidney na dinadialyze po namin po sila. Right. And then si Sister May Flor. I'm an LPN. Yeah. She's a nurse too, so she's an LPN. So, we are all healthcare professional. Ito pa ang pinaka-challenging dyan eh. Sa totoo lang. Dahil tayo ay mga healthcare people, alam na natin ang next level. Lalo tuloy yung kaba natin, tumataas na ito na mangyayari, mamaya i-oxygen na, mamaya i-intubate na ako, mamaya may suero na, lahat na. So, tama yan, naiintindihan ko yung feeling na yan. Alright, we're back. Nako, napakaganda po yung testimony ni Brother Jonah. Huwag niyo po nimiss. Nandito na po tayo ngayon sa part na ano ang gagawin mo na positive kang COVID-19. Ngayon, nasa loob ka ng ospital. Hindi ka pwedeng bisitahin dahil bawal nga. Dito sa Amerika, bawal na bawal ang bumisita ngayon. Pangalawa pa, hindi, yung mga pagkain na you're used to eating, hindi yan ang pagkain na nilready sa'yo. Sige nga, Brother Jonah, kwento mo nga sa amin. Nung nasa ospital ako, wala kang ganang kumain. Kaya wala kang puro tubig lang. And then at the same time, syempre sa aking isipan, puro negatibo ang pumapasok. So hindi ako nakatulog ng gabing yon. Kinaumagahan, may tumawag sa akin na kaisang kaibigan, isang kapatid. Tinawagan niya ako. Sabi niya, nangumusta siya. Pero Sino yung kapatid na yun? Ito yung kapatid sa Panginoon. I admit now na masasabi kong kapatid sa Panginoon. Yes. Dahil po ako ay tinanggap ko ang Panginoon para siya ang aking tagapagligtas. Amen. At tinanggap ko ang Panginoon. Yes. At magsilbi sa Kanya. Amen. Ngayon po, tinawagan niya ako. Si Kuya, ang pangalan po niya ay Jerry Tuason. So tinawagan niya ako. Sabi nung yung conversation namin, sinabi ko yung aking nararamdaman. At sinabi rin niya na hindi
it's not coincidence na tinawagan niya ako. Kaya nag-usap kami at nag-share siya sa akin po ng salita ng Diyos. At doon po ako na naramdaman yung Spirit ni Lord, yung Holy Spirit. Naramdaman ko siya talaga sa mga pagbigkas ni Brother Jerry ng salita ng Diyos sa akin. Talagang umiiyak po ako. At that time, umiiyak po ako ng halos the whole day. Kasi naramdaman ko talaga yung Holy Spirit. And I don't care. Nandiyan yung mga nurses, yung mga doktor, yung mga they ask me, I just talk to them, and then I keep talking to Brother Jerry. And I'm crying talaga, umiyak talaga ako. Kasi naramdaman ko talaga yung Holy Spirit. Ano yung, brother, alam mo, kahit ako nung nasa ospital ako, may isang scripture, napakaraming scripture kung tutusin pag tayo ay nasa, may sakit tayo, gano'n, ang dami mong sasasabihin, no? Pero meron tinatawag na rhema, yung pinaka now word, yung itong word ng Panginoon na talagang nagsasalita, who speaks to our situation. Ano yung pinaka distinct word na ginamit ng Panginoon sa iyo when God uses Brother Jerry, or as you are hearing Brother Jerry, ano yung talagang pumasok sa mind mo? Any word of God? Pumasok po sa akin. Ang naririnig ko po ay yung bumalik ka sa Panginoon at ikaw ay magsilbi. Ako naman po ay inaccept na sabi ko, Panginoon, magsisilbi po ako sa inyo kahit po ano ang gusto nyong ipagawa sa akin. I will serve and obey. Sabi ko po sa kanya. Amen! Wow! Tingnan niyo po mga kaibigan, ang Panginoon po ginagamit bawat isa sa ginagamit ng Panginoon ang mga tao para kausapin ang may mga sakit. Ito po ay importante because sa church po, tayo pong mga kapatiran, magkakapatid tayo sa Panginoon. We are really destined na i-uplift ang bawat isa, encourage ang bawat isa. This is very good. And this is what God wants to see, na hindi lang ang pastor ang gagamitin para kumausap sa mga miyembro, but God can use everyone and anyone who is assigned for that time. So to Jesus be the glory. Brother Jerry, if you're listening right now, good job. Hello, Brother Jerry. Ikaw naman, Sister May Flor. So, ang senaryo ngayon ay nasa ospital si Brother Jonar. Ano naman ang nangyayari sa bahay? Kasi lahat din kayo COVID-19. And mind you, pag sinabi pong quarantine in the United States, talaga pong quarantine, okay? Wala po yung quarantine tapos namamasyal. Alright? At that time, sa bahay lang kami, hindi kami lumalabas. Yung mga pakiramdam namin ay, of course, burden in a way. Hindi kami makalabas, walang pagkain. And like now, from our own. Yes. Pero meron kaming mga brothers and sisters that will just come by and leave food in front of our door. So, truly God does provide. Hindi talaga tayo pababayaan ng Panginoon. Sa lahat ng situation natin, we know that He is there for us. Right. That's awesome. Tapos, if I'm not mistaken, yung birthday pa ng bunso mo, tumama pa during your quarantine. Can you tell us exactly what happened? January 21, birthday ng anak namin. Yeah. Of course, gusto rin niya ng mag-party, but hindi kami makalabas nga. So, may mga kapatiran kami like Pastor Jean brought pancet, lumen, and then Kuya Jerry brought cake, and then, some other people like Sister Star. and then Sister Ninette, gave gift for Joseph. So, though things like that are going on, alam namin na the Lord is really good.
And with my husband at that time, because his faith and my faith is not the same. It's not the same. So, Yung level. yung level po. Yung level, Opo, oo. yung level, iba po yung faith niya, iba po yung faith ko sa amin lahat. So, can I just say like a story how my husband was nung time na yon? So, nung nalaman namin na may COVID kami, ang nilagay ko, I actually did post na sinabi ko na we got tested COVID positive but all is well. Yes. All things works together for good. So, alam ko na may gagawin talaga si Lord na maganda sa pamilya namin. And with my husband, nung na-hospital, Hinto ka dyan. Narinig po ba niya mga kapatid? During the pandemic, ang sabi niya, alam ko na may magandang mangyayari sa pamilya. Despite of pandemic, despite of being diagnosed COVID-19, napaka-gandang pakinggan, ano? Yes. Sa isang naniniwala, ganun pa rin ang pronouncement, ganun pa rin ang Yes. lumalabas sa bibig, hindi negative. So, very interesting. Okay, continue. Yeah. So with him, when nung na-hospitalize siya, of course, tao lang din naman ako, may takot din ako. May takot din ako, but I know na ang Panginoon may magandang gagawin sa buhay ng asawa ko. Right. So, Amen. Yun nga, as I said, all things works together for good. And with him, he was really, malaki yung takot talaga niya na namamatay ako, ganito, ganyan, hindi ako nakakahinga. But I always, tell him na, fear not, for the Lord is with you. You know? Amen. Yun po yung mga inano ko sa kanya. And I know God is really working in us, Hindi pa tapos ang Panginoon para sa atin. Amen. So, Thank you, Lord. Cut. Alright, we're back. Alam niyo po, nagkakasiyahan na kami. We're talking about what's going on in the hospital with Brother Jonah and then Sister Mayflower still at home and lahat sila positive for COVID-19. There are things that happening na despite, alam niyo po, isa pang challenge, dahil na-quarantine, hindi makapamalengke. Hindi pwedeng lumabas yung buong pamilya kasi affected. Mahirap sa isang Pilipino na hindi makakakain. Tayo mahilig tayong kumain, mahilig tayo lumabas. But because of this, we have to be quarantined. Now, what else is, ano pa nangyayari sa bahay? yung time na yun, I really do praise the Lord talaga. Kasi lahat nga kami may COVID, no? Papa ko, marami siyang sakit. Si Manong Mario. Papa ko maraming sakit. So, akala talaga namin, siya yung may hit ng COVID na even yung mga anak ko, lahat, like, just be careful kasi if you get COVID, Papa's he's gonna get hit hard. But, God is good. Kasi kahit na temperature, wala, talagang, of course, may cough na siya dati pa dahil nga may asthma, COPD. So, other than that, it was really good. Amazing. I remember your mom, Manang Angeline, was saying, cancel yan. Alam mo, kahit anong negative na words sa sasabihin niya. Meron pang sinabi si Joseph, I remember, naririnig ko yun sa telepono na Joseph was saying to your mom, si Manang Angeline, positive tayo sa COVID-19. Tapos sasabihin naman ni Manang Angeline, yeah, but negative in the Lord. Ang galing, Okay, balik tayo sa iyo ngayon, Brother Jonah, So, nandun ka na sa ospital, nakausap ka na ni Brother Jerry, and everything. Ano pa ang ikaw ba ay nangako? Kasi alam mo, karamihan sa mga tao, pag nasa bingit ng kamatayan na, tinatawag na gano'n. All of a sudden, parang naliwanagan. Ikaw ba ay may ipinangako sa Panginoon? I praise the Lord na ginamit ni Lord si Brother Jerry na ako ay mamulat at magkaroon ng ng peace sa aking puso. Noon pong
Ano ulit po yung Pastora? Kung ikaw ba may pinangako sa Panginoon? Mayroon po nung Meron. Okay, tatandaan namin yan. that time po na nandun na po ako talagang sinasabi nga nila na deathbed na pag pumasok ka po sa isang room, kasi COVID unit po yun eh. Pag pumasok ka na po doon, which either, sabi nga nila, nasa garapon ka na lang nalalabas. Garapon. Garapon dahil cremation. Okay? Hindi ka lumabas ng garapon, brother. Hindi, yung di ba? yung mga Jesus be family, the glory. hindi ka talaga nila makikita as in na buhay. That's right. Yeah. And then ngayon, tumawag po sa akin si Brother Jerry, doon ko po talaga inaccept ang Panginoon na siyang aking tagapagligtas at ipinangako po talaga sa Kanya na ako po ay magsisilbi po sa Panginoon. Na anuman po ang ibigin at gustuhin niya na aking gagawin, akin pong tutuparin. Wow. I will obey po Hallelujah. Sige, Father. sa gusto man mangyari na ipagawa sa akin ng Panginoon, mag-uubi po ako. Yan po, Pastora. Amen! Natatawa ako, kasi hindi dahil sa sitwasyon mo, pero alam mo, ang Panginoon, alam niya talaga kung paano niya tayo makukuha. Bawat isa sa atin, iba't iba ang approach sa atin ng Panginoon. Sa'yo, it took this kind of situation para makuha ang attention mo. Sa inyo po mga kapatid na nakikinig nitong ating show ngayon, huwag na po natin hintayin na ma-COVID-19 po tayo. Ano po? Hindi po ito yung panahon. Parating na po ang Panginoon. But thank God, itong sitwasyon ngayon ni Brother Jonah, dumating sa point na ganito. And I am grateful. I am thankful to God na you accepted the Lord. You really stayed in your faith. Yes, and I will obey. Amen. Amen. I can actually attest to that kasi sabi niya sa akin, kung sasabihin sa akin, tumayo ako, tatayo ako. Tatayo ako. And his personality, honestly, it's not like this. If that didn't happen, kung hindi po nangyari yung pagka-COVID niya, hindi po talaga po niyo siya makikita ngayon dito. Right. Kasi he will not even go in front of the camera or have the mic and talk. Yeah. So, really, it is the Holy Spirit that's working on him. It's the Lord. Amen. Kasi kung hindi po talaga si Lord dyan, hindi po nandito to eh. May pagbabago, talagang may transformation. Tsaka merong courage na. Yes. May tapang na. May boldness. Yes. Exactly. That's how God works, brothers. Thank God for a good wife who loves the Lord. talaga po, kasi noon, his personality is like, he worries a lot. So, bago pa kami nagka-COVID lahat, he would be like, oh, make sure you put your mask on. Huwag ka nang magtatrabaho ng maraming oras. Kasi kapag ikaw na COVID, kawawa si Papa. Mawawala yan kapag So, Yung fear. so he has that fear. But then, God works in mysterious ways talaga. Na kung hindi po nangyari ito, kasi sa amin po lahat, siya yung na-hit eh. Siya yung na-hospital. Siya yung may symptoms. Lahat. Siya po talaga. So, but deep in my heart, alam ko po na something good is going to happen. Right. Yes. Hallelujah. That is true. Kasi sa pamilya nyo, and si Joseph, ilang taon? 5 years old? Six now. And then we have Jonah May, who is 12. Tapos si Genesis, 17. okay, tingnan niyo po ang mga edad po. Tapos si Mama, Si Jenilyn, my eldest, yeah. will be 21. But she's not at home. No, she's not at home. Okay, and then you have your mom. Yes. How old is she? How young is she? 60 plus. 69, I think. Okay. And of course, your dad is already like 70s. Yeah, 70. Nanay Elise is like around 60s. Yeah, 60s. See? So, imagine all of them in different age ranges and yet, lahat talaga na-COVID. So, iba't iba ang mga reaksyon, iba't iba ang mga symptoms. Right? Alright, cut.
Wow! What a great testimony! My goodness! Balik na po tayo, no? We're back in this. Nagkakasayahan na tayo ngayon. It is so interesting na with all of those challenges of COVID-19 na pinagdaanan, ng negative, ganito ang mga nangyayari, ang natatapos din hindi ba? May katapusan din. That's why God was saying there's always a season. So ito na ngayon, Brother John, walk us through. Pinauwi ka na ng doktor, it's time to go. I'm sure you don't wanna stay, or unless gusto mo mag-stay. You were telling us before, ayoko mag-stay talaga. Wrestling ka na doon sa doktor. Dahil gusto niya pang mag-stay ka pa. Walk us through that, and then after, nung pinauwi ka, ano na yung mga naiisip mo? Ano yung mga plano mong gusto mong gawin the moment you get out of the hospital? Nung nasa ospital pa ako, sabi ko sa doktor, Doc, can I go home tomorrow? And then sabi niya, we'll see. Pero dapat tapusin mo yung 4 cycles ng Remdesivir. Remdesivir. Sabi ko, Doc, I'm blessed, I'm okay. Sabi ko, if you take out your oxygen 24 hours, we'll monitor you and then you can go. Yeah. Sabi niya sa akin. So, sabi ko, yes, Doc, I will do it. Sabi ko. And then I pray na ganito, all is well. Yeah. And then, nung kinumagahan, excited na talaga ako. And then, akala ko, kasi excited ako dahil birthday nga ng anak ko. The next day. Si Joseph. Wow. So, talagang happy na ako. Hanggang alas 6 pa ako na-discharge ng hospital. Alas 6 ng hapon, gabi. So, nung uwi na ako, iniisip ko, I'm happy na makita ang pamilya ko, of course. Yeah. And, siyempre, lahat, ganun talaga ang nasa isip ko noon. I wanna hug my wife, my kids, especially Joseph and Jonah May. Yes. So, nung umuwi na ako, sabi ko, praise God, I'm still alive. Amen! Hallelujah! So, nung pagka-uwi ko, I'm really happy to see my family na buo pa rin kami na walang Yeah. ano man na nawala sa amin. That's true. Praise Walang God. life na nawala, hindi ba? Okay, and Sister Mayfair, eto na, bumalik na ang iyong husband from the hospital. Of course, nung dumating po siya, alam ko na God has already started working in him. Yeah. So, masaya ako doon kasi alam ko rin na we will serve the Lord as a whole family. Yes. Kasi po, nung time na kami ng mga bata, nag-church, pero siya, talagang hindi. Talagang hindi. Lulubog lilitaw. So, yeah. So, yun po talaga ang the best thing that happened. And yun po yung happiest time talaga na ko kasi alam ko na he will be with us serving the Lord. Yes. And then, of course, noong time na yun, nagpipray na, alam ko na yun, yung para bang nag-iba na ho. Yeah. So, all glory. Answered prayer. Opo. Wow. And like with me, alam ko rin po na I can go ahead, push through kung ano yung gusto ni Lord kasi kasama ko ng asawa ko. Yes, that is very important sa mag-asawa, no? Magdurugo talaga ang puso mo na ikaw nagsiserve, ikaw willingly you're praising God, and yet pag tinignan mo ang iyong husband, o kahit siguro sa anak na hindi nagsiserve kay Lord, mahirap para sa isang Kristiyano, but God is faithful. Sinabi nga ni Lord na He answers, He hears the cry of His people, and God answers our prayer. Amen? Kahit tinagal-tagal, kahit ilang taon din. But God is faithful. Wow, what an amazing. Natutunan niyo po ba yung mga kapatid? Remember that the God that we serve is an ever-loving, ever-living God. And He hears our prayer. Hindi po bulag,
pipi at bingi ang ating Panginoon. Hallelujah. Lagi pong nasa harap natin siya. Aha! Ano ba yung sabi nasa harap? When He walks, sa mga problema, sa mga challenges natin, God goes before us. He is with us, pero naungunang Panginoon. Kasi ang ginagawa ng Panginoon, kiniklear niya na eh. Inaayos niya na lahat. Kaya ang kailangan lang ay tumapak, walk into the faith, walk into the Word of God. Hallelujah. So, masaya na ba? Okay. All is well, right? God is faithful. So, mga kapatid, how did God clear COVID-19? It is very simple. It started with faith. Number one is accepting the Lord Jesus as your personal Lord and Savior. Katulad ng sinabi ni Brother Jonah, it was at the time. And God uses people. Ngayon po, God is no respecter of persons. It doesn't have to be, kailangan evangelist ang pupunta sa akin. Kailangan bishop. Kailangan propeta. No. It doesn't. See, anyone can be used by God. At that time, Brother Jay was used for Brother Jonah to speak the word of God, to lift him up, to pray for him. So, to Jesus be the glory. Sa inyo po, na mga Kristiyano, allow God to use you to reach out to more people. Hindi nyo lang po alam kung ano ang impact. And it doesn't have, katulad na, hindi mabulaklak ang salita ni Brother Jerry. Alam ko yun niya, si Brother Jerry, diretsahan niya magsalita. Am I right? So, it was just a simple speaking directly from the heart of reaching out to people. Yan po talaga. So, Brother Jonah, alam mo pa, may isa pa akong hayaan sa'yo, ha? Para bang regalo. Just a revelation to you. Thank you. Alam mo ba, dahil ikaw ay gumaling from COVID-19, ito ay nagiging anointing sa'yo. Ibig sabihin, Amen. binigyan ka na ngayon ng Panginoon ng kakayahan na mag-pray din sa may mga sakit. So, bago tayo mag-end, magpipray ka. Alright? You're gonna be praying, you and Sister May Flor, sa inyo pong nanonood ngayon. Maniwala kayo na ang Panginoon po ang siyang makakapagligtas sa inyo at siya rin po magpapagaling sa inyo. Magdadasal po tayo ngayon. Bago po mag-end ito, ating segment, this is very important. We start everything with prayer, we will end with prayer. Handa na po ba kayo? Alright. Okay. Alright, we're back. What a mighty, mighty day it is. Thank you for the caballeros. Thank you for sharing. Do you know that this is a history in the making? You are, for an entire family being healed of COVID-19 and God spared all of you. Just like in the days of Noah, when the whole family was spared. Imagine that. So before we leave po mga kapatid, we're not gonna leave this without a prayer. It's important. The anointing flows right now and we know that God does not leave any stone unturned. Sa inyo pong nakikinig ngayon, hindi po ito aksidente. It is really divine destiny. Amen. So we're gonna be praying right now and we will start with Brother Jonah and Mayflo and then it will be me. So are you ready to pray? Let's pray. Go ahead, Brother Jonah. Lord, maraming salamat po sa iyong ginawang kagalingan. Pinagaling mo po ang aking pamilya Yes. sa COVID-19. At Lord, sana po pagalingin niyo po yung mga taong may sakit at sila po ay magbalik loob po sa inyo, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name, Amen. Hallelujah, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord, thank you, Father God, sa iyong miracles, O Lord God, that you have done in our life, O Lord God. Lord, thank you, O Lord God, for your healing power, O Lord Jesus. And Lord, I pray, O Lord God, those people that are watching right now, O Lord God, Lord, I speak healing upon them, O Lord God. Hallelujah. Whatever sickness and disease they may have, O Lord God, Lord, we know, O Lord God, that you are our Jehovah Rapha, O Lord God, our Amen. healer, O Lord God. Yes, Lord, you Jesus. have shown your mighty power, O Lord God, in our family, O Lord God, through my husband, O Lord God. Yes, And Lord,
I pray, O Lord God, for the salvations, O Lord God, for these people, O Lord God. Amen. And Lord, we believe, O Father God, that you are our healer. You are, O Lord God, you are our creator, O Lord God. Lord, ikaw po, O Lord God, ang nakakaalam, O Lord God, ng bawat puso, O Lord God. And Lord, your healing power be upon each one of those people, O Lord God, the people, O Lord God, that are sick right now, O Lord God. Oh, yes. Lord, thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Father, we thank you. Come on, reach out your hands, stretch out your hands. Father, we thank you for your goodness. You are mighty, you are holy. Thank you, O God, for listening to our prayers. Thank you for granting our request. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah, mga kapatid. Napakabuti po ng Panginoon. Alam niyo po ba, hindi pa po huli ang lahat. At sa inyo po hindi pa nakakatanggap sa Panginoon, why don't we pray this short prayer of salvation? Come on, let's pray. Follow after me. Lord Jesus, I ask you, come into my heart. Live your life in me and through me. Forgive me of all my sins. From now on, I belong to you. You are my Lord and my Savior. Holy Spirit, make my body as your temple. In Jesus' name, amen. Wow! Congratulations! If any one of you had prayed that prayer of salvation, this is your time. This is the born again. What the Word of God is saying, you have been born again in the Spirit. Amen? Marami pong salamat for watching. Remember to always connect with us. Anyone that has accepted the Lord as you're listening right now, keep connecting with Limitless Faith Church. Or if you are not close to our area where we are at, find a Bible-believing church that will feed you with the Word of God. Hanggang sa susunod na episodes po natin, mga kapatid, always watch our Limitless Faith Church. We are in Facebook page. Click there, follow. And in our YouTube, click subscribe. Marami pong salamat. Remember, the God that we serve is an unlimited God. To Jesus be the glory. See you.